Probably this will be the last sa ato ang pagtuon sa Book of Romans. Kaya ang chapter 16 sa Book of Romans, it's more about greetings, no, sa mga kaigsuunan ni Pablo dito sa church sa Rome. And hopefully today mahuman nato ang last nato nga pagtuon sa Book of Romans. So we are now in chapter 15. And this is the concluding part sa gisulti ni Paul sa iyang admonition dito sa chapter 14. No? Ingon siya that in our liberty comes our responsibility. Sa atong kagawasan, doon ay limitation. No? Dapat butangag limitasyon ang kagawasan. Kaya kung dili nato butangag limitasyon, there is a tendency nga maabuso nato ang ato ang kagawasan. Mga igsoon, nasayod kita nga diha kang Kristo, gitagaan kita niya og kagawasan. Pero dili kagawasan sa paghimo sa mga salawayong butang, kundi dili kagawasan sa paghimo sa mga maayong butang. No? Lahi tong kagawasan sa paghimo sa unsa lang ang imong gusto buhaton. Ang gihatag ni Kristo nga kagawasan sa ato mga igsoon, kagawasan sa paghimo sa mga maayong butang. So wala tagipugos sa Ginoo to do good works, no? To do right things. Wala tagipugos sa Ginoo. Kitagaan kita niya kagawasan nga mga lagad sa Dios uban sa atong bug-os nga kasing-kasing. Karong buntag, kitagaan ta kagawasan sa Ginoo nga musimba. It's either musimba ka o di ka musimba. No? Gikatagaan ta kagawasan sa Ginoo nga magbasa sa atong Bible or dili ka magbasa sa imong Bible. No? So, ang Dios naghatag og kagawasan sa ato mga igsoon. Okay, now, in chapter 15, sa ako pang giingon kaganina, nga mao kini ang concluding, no, nga portion sa gisulti ni Paul sa atong mga responsibilidad sa atong kagawasan nga naangkon diha kang Kristo. And our text today is chapter 15, verse 1 to 23. Pero dili na nako basahon ang tanan tungod kay taas-taas man. Mudaritso na lang ko og lukso sa ako ang mga major points. So again, our theme this morning is, in liberty comes responsibility. Sa katupang salida ni itong sa Spider-Man, no? With power comes responsibility. With great power comes great responsibility. Nang uban gusto o gahom, pero di gusto responsibilidad. Gusto og otoridad pero di gusto og responsibilidad. No? So, mga igsoon, karong buntag, join us as we study the book of Romans chapter 15. Okay, so ang simbahan sa Rome, agi background, unsa day ang nahitabo sa simbahan sa Rome, nganong ingon ani ang mga admonition ni Paul sa ilaha. Ang simbahan sa Rome, kanang nagkalain-lain ang mga nagasimba didto. No? Doon ay mga Hudiyo nga di gid mangaon og baboy. Di gid mangaon og karni. Nga stricto gid kay sila when it comes sa kanang pagsimba, sa pag-observe sa Sabbath. Din doon na po yung mga hintil nga gitawag natog sobra pud ka kanang gitawag natog liberal, no? Walay pakialam sa ilahang mga silingan. Walay pakialam sa ilang mga igsuon. Bisag kabalo sila nga nay mga taong di mangaon og karni, hala sige po sila kaon og karni. So mao kini ang hinungdan nga nakasulat si Pablo ni ining maong basahon tungod kay gusto niya i-reconcile ang kagubot nga nahitabo dito sa simbahan. Mga igsoon, sa atong panahon karon, we are not exempted. Dakay mga kasimbahanan nga nangaguba tungod sa mga butang nga dili sila magkasinabot, no? Doon ay mga simbahan nangaguba, nagkatibulaag tungod sa politics, tungod sa kanang gitawag natog politika. Kay lahi ang gusto suportahan sa isa, lahi pod ang gusto suportahan sa ang isa, lahi pod. Hala nagkabulag-bulag na. So lahi-lahi. Doon ay mga kasimbahanan nga magsigig debatihay unsang klase nga music ang tugtugon, himnal ba? Kini ba? So dili magkasinabot, no? Doon ay mga kasimbahanan nga dili magkauyunay when it comes to sa paghisgot-hisgot nining mga butang nga dili man kayo essential sa Bible. Okay, now today,
Let us allow the Holy Spirit and the Word to become our primary teacher, no? Nga mo'y mutudlo sa ato. It's not our, dili ang ato ang mga kanang gitawag nga stand, no? Ang ato mga baruganan. Because ang gihisgutan diri ni Pablo mo kini mga butangan non-essential. Pag sinabing non-essential, mao ning mga butang nga wala gihisgutan sa Bible. Mao ning mga butang nga wala gisugo sa Bible. Mao ning mga butang nga wala gi-mention sa Bible. Meaning the word, it means that the word is silent about it, no? And I believe that God wanted us to give liberty to decide on this matter, no? Tagaan kita kagawasan sa Ginoo nga magdesisyon sa atong kaugalingon. But again, we should take responsibility in our liberty. Okay, now let us come now in verse number 1. Okay, in verse number 1, makita nato din ang mga panghangyo ni Apostle Paul, no? The plea. Okay, ingon siya din now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves. So I would like to highlight those two words. Dunay strong ug dunay without strength, no? So buti pa sabot dunay mga lig-on ang pagtuo, dunay mga huyang ug pagtuo. Mga igsoon, although we are equally justified, kitang tanan gimatarong na sa Ginoo. We are equally justified, but we are not equally sanctified. I would like to repeat that phrase, no? We are equally justified, kitang tanan matarong natubangan sa Dios. Pero we are not equally sanctified. But ipasabot, dili magkaparihas ang ato ang level of spiritual maturity. Ang uban na adinhi, ang uban na adinhi, ang uban na adinhi. So mao kini ang pagtudlo, ang pagtulunan nga gusto itudlo ni Apostle Paul para sa mga lig-on og pagtuo. Ang giadresan ani mga igsoon, katong mga igsuon nato nga ligon og pagtuo. Kisa ligon og pagtuo diri taas tiil. So si Pablo diri iyang gi-acknowledge nga uban siya sa mga ligon og pagtuo. Now Paul himself included himself to be one of those who have strong in faith. Ingon siya, now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength. No? So mao kini ang giingon ni Pablo, kita nga mga hamtong, kita nga mga lig-on, kinahanglan atong tabangan ang mga huyang sa ilang pagtuo. Wow, so the first plea is bearing the weak. So ato silang agakayon, ato silang agakon, ato silang ato silang alalayan, ato silang tabangan nga moabot sa punto nga sila mutubo sa ilang pagtuo. Dili nato sila debatihon, dili nato sila sudyaan, dili nato sila kantsawan katawan. Usahay mo baya gini ang ato ang kuano kining ato ang say tawag ani atong kinaiyahan. Pag dunay mga kanang dili pa kayo ligo ng ilang pagtuo, say atong gina-criticize, no? Lord have mercy. Hinaot tuntang Ginoo magapasaylo sa ato. Okay, now kita daw nga mga lig-on og pagtuo kinahanglan atong agakayon, ato ang tabangan ang katong mga dili lig-on ang pagtuo. Mao ba ni ang concept sa Old Testament? Wala gihapon na usab. In fact, sa Old Testament, very specific ang command sa Ginoo didto. Ang giingon dito, ang mga langyaw kinahanglan atimanon. Strangers ought to be kanang taken care. Gani dunay mga city of refuge sa Old Testament diin ang mga langyaw makaadto didto ingon ana man ang kasuguan sa balaan nga kasulatan. Pero kita usahay no kanang lisod kay magpasulod sa mga estranghero. Mahadlok ta magpatigbabaw ang atong kahadlok. Pero ang ingon sa Bible, we have to welcome strangers. Okay? So, mo ni ang gisugo atimana ang mga pobre. Ang katong mga dapat mga dato mo atiman sa mga pobre.
Katong mga dunay kwarta dapat mo imutabang sa mga kabus. Hello, somebody. Katong duna kay kakayahan nga mutabang, you are supposed to help those who are in need. Ayaw lang sige hunahuna sa imo kaugalingon. Ako gani nga, ngayon pa po kung tabangan, igsuon, kung mulingi ka sa imong palibot, dunay mga taong angayan kaayong tabangan. Usay tanaw nato sa atong kaugalingon nga tabanganon, makay ko pastor. Ako ba nang kinanglan tabangan? Pero igsuon, kung imo lang ipalapad ang imong panglantaw sa palibot, makakita kag mga taong angayan ginimong tabangan. Nakakita mi kagabi sa to pastora documentary ba to katong dito sa Africa nga nay nag-donate og bomba sa tubig. Sa ilang inauguration, sa ilang pag-install sa bomba, dugay ni gawas ang tubig. Sige bomba niya. Ang mga Africans are so excited, mga bata, mga bana, mga asawa, nagpalibot sila dito sa bomba because kabalutan dito sa Africa nga lisod kayo ang tubig. So sige bomba tong murang nag-donate siguro, wa pay ni gawas hantod pagawas sa unang tulo, perting hugyawa, perting lipaya sa mga Aprikano. Dili sa ato mga igsoon, dili nato ma-appreciate ang value sa tubig. Pero dito sa ilaw, wow! Bomba lang, they are so happy nga nakabaton sila og tubig. So mga igsoon, kitang mga dunay responsibility. We have a moral obligation to support those who are in need. Mga igsoon, pangutan-on ta daw mo mga igsoon, asa man ka? Ikaw ang tabangan or ikaw ang mutabang? Kitang tanan mingon, magita nga mas maayo pastor, ako ang mutabang. Pero ngano lagi yung panahon sa angayang tabangan, maglisod ta og tabang. Hello, somebody, kagatawa ko kagahapon kang Kuya Dexter. Naghatod siya diri sa iyang support sa atong igsuon nga na-quarantine. Ingon siya, pastor, ampo gid mi sa Ginoo, pastor, nga okay ra kami, Lord, nga kanunay mi mutabang, dili lang kami ang tabangan. Tama po. Di po pwede nga kitang tanan tabangan kay kung kinsa na lay mutabang kung kitang tanan tabangan. Sa mga igsoon, mao kini ang gipakita ni Apostle Paul that we who are strong, we have this moral obligation. Everybody say moral obligation. We have this moral obligation to help those who are weak in faith. Dili nato sila tamayon, dili nato sila katawaan, kundi dili ato silang alalayan. So, if we have the power, we don't abuse that power. Kung nangingon ako kaganina, pastor, no? With great power comes great responsibility. Now, sa ato mga kapanahunan karon, dili malikayan nga usahay, maabuso nato ang gahom nga naa sa atong abaga. We that have the absolute power should not abuse the power that we have, kundi we should use this power to serve others. Atong gamiton kining atong gahom para mga lagad sa uban, dili aron ulipunon ang uban. Dili aron sugo-suguon ang uban. Kundi aron alagaron ang uban. Mao man ni dapat ang konsepto nato sa atong government. They are there because they are called the public servant. Dapat ang atong mga igsoon sa gobyerno mga lagad sa ilang constituency. Tama ba constituency? Constituent. Constituents. Okay. So dapat mga lagad sila sa ilang mga katawhan. Mao kini ang programa sa Ginoo nga kung kinsa katong labaw, mao tong mag-alagad sa ubos. Pero sa pattern sa kalibutan baliktad. Kung kinsa tong nasa ubos, may mga lagad sa nasa taas. Di ba, kuya? Muna kasagaran nagakahitabo. Dapat katong mga pobre mo'y alagaran sa mga dato. Dili kaya ang mga pobre mo'y mga lagad sa dato. Pero mo ni nga kahitabo sa atong palibot. Philosophically, this is wrong. Biblically, this is wrong. And we have to change this one. Dili pwede nga atong sundon ang pattern sa kalibutan. Kung doon na mo yung mga igsoon nga nasa inyong panimalay, dawata sa bugos nga kasing-kasing. Alagari sila. Alagari sila. Kay mo ka na ang gisugo sa ato sa Ginoo. Okay, so we don't have to take advantage over them. Kay mao na ang gusto sa Ginoo. Those who have power should serve those people who don't have the power. Philosophically, this is right. And biblically, this is right. But in reality, we are not doing it right.
Philosophically, tama. Biblically, tama. But realistically, we're not doing it. Okay, so mo ni ang nagpahinumdom si Apostle Paul. The second plea nga gisgutan ni Paul sa verse 1 is, and verse 2, is to please his neighbor. So, gipakita din ni Pablo nga ayaw lipaya ang imong kaugalingon. Una, tanawa ang kalipay sa uban. Wow. The second greatest commandment, love your neighbor as you have loved yourself. Okay, now, dinhi, not pleasing ourselves, but to please others. Mga igsoon, ang pinakasayon buhaton default program sa tao ang paglipay sa atong kaugalingon. Default program nato na gusto ta nga kanang kita ang malipay. Kung doon naman tayo buhaton, kinahanglan kita malipay. We are not thinking sa kalipay sa uban. Wa tagaw na una ba nga, di ba kayo masakitan akong igsuon, ani? Di ba ka sila malain? Ang atong una-una, aslo nga malipay ko, bahala mo. Hello, somebody. So, mo niya nga to ang konsepto usahay. Nga, basta malipay lang mi pastor, bahala na sila diha. Bahalag puling mi sa ilang mga mata. Mo nang ang ato ang usahay mga baruganan, no? Pero ingon si Pablo nga before nato huna-hunaon ang atong kaugalingon, atong huna-hunaon ang atong isig kaingon. Atong unahon paglipay ang atong isig kaingon. Pakitik mo og pictures para madasig ang atong mga igsuon nga nagasimba tadi basi kuno na si pastor man ang gawali diha o manay kuan diha audience. Okay, so ingon siya, Paul is not suggesting us to please everybody. Kay imposible kayo nga malipay nato ang tanang tao. Bisag kung saan nato paningkamot to please everyone, we cannot please everyone. That's the reality. And Paul is not suggesting to please everybody. Ingon lang siya nga to please our neighbor. So sa ibot ipasabot ani. Our goal is to please others, no? Ang ato ang tumong kinahanglan unahon nato ang uban, ang kalipay sa uban, ang kapakanan sa uban bago ang atong kaugalingong kapakanan. Sayon kuya lisod. Unahon nato ang uban kun natay sun-an, unahon nato hatag ang atong silingan. Muna ang prinsipyo sa Bible, pero ang prinsipyo nato sa kalibutan, ako ning gihaguan. Paningkamot og inyo din ha, kay ako man eh. Pero ang prinsipyo sa Biblia, lahi. So kung inani ang tanang tao sa kalibutan, wag gi problema unta ang kalibutan ba? Tama? Wag gi problema kung ako maglutog sudan din unahon ako hatag nga akong silingan, perting lipaya sa akong silingan pag magluto pa na akong silingan, unahon ko niya hatag. Perting aligrihan kinabuhi . So kanindot unta sa kinabuhi nato sa kalibutan kung kining mga prinsipyo sa Bible atong pagabuhaton. Okay? Okay, now. We believe nga dili nato pwede malipay. Imposible nga malipay ang tanan sa ato. Bisag unsa kamay atong buhaton, nagitaong di malipay nato. Nagitaong magbangutan, magtan-aw sa ato. Nakahinom-hinom katong istorya katong anak, papa og kabayo, kahinom-hinom siguro mo ani. Nagkuha sila sa kabayo sa pikas baryo. Nahitabo, paglabay nila sa unang baryo, ang bata ug ang papa naguyod sa kabayo. Paglabay nila sa unang baryo, ingon ang taga-baryo nga unsa man ni mga tawhana nga kanga bugok ba kaayo nay kabayo wala gisakyan. Di nakadungog ang amahan, ingon ang amahan, sakyan ako ning kabayo dong. So sakay ang papa sa kabayo. Pag-abot niya sa ikaduhang baryo, ingon na po ng taga-baryo nga unsa man ning tawhana ka walay balatian. Siya ang tigulang, siya ang nagsakay sa kabayo, ang iyang anak may gipabaktas. Nakadungog na po ng amahan, ingon siya, ikaw magsakay sa kabayo dong, ako may mubaktas. Sakay na po ng batas kabayo, ang ama ka na pinabaktas. Sunod baryo, ningon na pong taga-baryo nga, unsa maning amahana nga, asa ba niya gibutang ang iyang utok? Kung mahulog uroy ng bata din nga, iyang gipasakay sa kabayo. Di, dakong disgrasya. Nakadungog na po ng amahan, ingon man, bitaw, no? Ang gibuhat sa amahan siya, dong, kitang doon may manakay sa kabayo. Sakay lang doon sa kabayo. Pag-abot nila sa sunod barangay, ingon na pong taga-baryo, unsa man ni mga tawhana, wag gid maluhis kabayo.
Kagabay sa kabayo gisakyan sa duha ka tawo. Naglibog na ang amahan sa ibuhaton mo sa sunod baryo na tingalang taga baryo. Kaya ang amahan og ang anak nagdayong sa kabayo. Gidayong na lang nilang kabayo. Mga igsoon, dili nato malipay ang tanang tao. Kanuna gid ang tao dunay masulti sa ato. But the point is, our goal is to please others. No? Bahala kang di ka malipay, basta ang akong goal, lipayon ta ka. Muna akong tumong og tinguha that you will be pleased. Okay, now, buti ba pasabot, pastor, that we will become man pleaser? Kasi buti pasabot ani nga lipayon nimo ang imong silingan. Buti ba pasabot nga, instead of pleasing God, I will please man? No. Ang buti pasabot ni Pablo ingon ani mga igsoon. If you have to choose, kung mupili ka, kaugalingon nimo or ang uban, pili ang uban. Hello, somebody. Kung mupili ka, ang uban o ang Ginoo, pili ang Ginoo. God over others. But you and others, choose others. Mao ni ang buti pasabot ni Pablo. Ayaw pili ang imong kaugalingon, choose others over you. But when it comes to choosing God over others, choose God. Hello, somebody. Ayaw lipaya ang tao, lipaya ang Diyos. Pero kung between you and others, you have to please others. Klaro? Amen? Okay, now, doon ako'y gamay nga illustration and I hope makuha ninyo. Mao ni ang pinaka-basic nga hierarchy, no? When it comes to achieve joy. Kasi gusto joy din Okay, kitang tanang gusto ta malipay, no? Gusto ta kanang doon tay kalipay. Ang formula sa kalipay simple ra kayo, unaha si Jesus. Ikaduha others. Ikatulo you. So if I want to be happy, I have to choose Jesus first. Sunod, others before me. This is the basic formula of finding joy and happiness in life. Simple na kayo. Jesus, others, and you. Now, kita mga Pinoy, hili kita mag-rambulize. So, let us rambulize this one. So, kung ato nang i-rumble, let us put ourselves over Jesus. Ano sa'yo may tabo kaya? Is that joy? It's not joy anymore, it's huge. Hello, somebody? Napabay joy? Dili na joy. Huge na. Huge nga problem. How about atong ibutang ang you over others? Gio na. Gio. It's not joy anymore. It's Gabi. It's not joy. Hello, somebody. So the only way to be happy is to put God first, second others, and then me. So mo ni ang gihisgutan ni Pablo nga formula kung gusto ka katagbawan sa kinabuhi. Una ang Dios, una ang ubang tao, ay ang imong kaugalingon. Kuya? Perting kanang lisura nga concept sa Bible, lisod kayo tumanon, no? Dili basta-basta. Sinang kaunahon nimo ang uban before ang imong kaugalingon? Okay, but again, by the grace of the Lord, buhato nato kay mo man ang gisugo sa Ginoo. So muna ang mga pangayo. The first plea, bearing one another. The second plea is pleasing others more than pleasing ourselves. Okay, number 2, the pattern. Nganong kinahanglan nato buhaton? Because we have the pattern and that is Christ. Si Kristo mismo mao niyang gibuhat. Siya na himo natong ihimplo, example. In verse 3, ingon siya, for even Christ did not please himself. Bisan si Kristo, wala niya gihuna-hunang yang kaugalingon. Kanya imagine, ang anak sa Dios, nanaog, aron ang anak sa tao, maluwas. Ang Dios nga mao'y naghimo sa tao, nagpakamatay sa tao, dapat kita ang magpakamatay sa Ginoo. Tama ba, kuya? Siya man ang atong master, siya man ang atong Dios, dapat kita ang magpakamatay para niya, dili siya ang magpakamatay para nato, pero giuna ta sa Ginoo. Mao ni ang gipakita sa Dios nga ihimplo that he himself did not please himself, but he pleased his Father who art in heaven. Iyang gitan-aw ang kahimayaan sa iyang langitnon nga amahan. So can you imagine, no?
Kung si Kristo ningon ba nga aka mo, makasasala mong dagko. Kung di mo mga usab, bahala mo. Di ko manaog diya sa yuta. Paabuton ta mo nga mo qualify mo dinhi sa langit. Na kay mo qualify sa langit. Kung mao na ang gihuna-huna ni Kristo. Kung nagpaabot lang siya nga mausab ang tao, kung nagpaabot lang siya nga moadto tag langit, way malangit. Salamat na lang sa Ginoo nga ang anak sa Dios nanaog sa kalibutan. Aron ang anak sa tao mahimong anak sa Dios. Ako anak sa tao, pero nanaog ang anak sa Ginoo aron ako mahimong anak sa Ginoo. Wow. What a great exchange, no? Nga someday mahimo kong anak sa Dios. Kasi gusto tawagog anak sa Dios din, eh. Kitang tanan gusto tawagog anak sa Dios. Kaya ito ka naman ang atong amahan. Kung di ka anak sa Dios, anak ka sa demonyo. It's either anak ka sa Ginoo or anak ka sa demonyo. Kung di ka anak sa Ginoo, anak ka to spikas. So mga igsoon, mao kini ang giingon ni Pablo, that we have our perfect example, and that is Christ Himself. He is our ultimate example. He is strong. Pero niani siya para sa mga huyang. Usar ta kanas Ginoo ba? Pero ang Ginoo nangalagad sa, oh my goodness. Nangalagad siya sa tao. He is strong, He is so glorious, and yet niani siya para sa mga makasasala. Ang walay sala miyanhi para sa mga makasasala. That's amazing. Okay, so this is the way He died for me. No? Jesus became my example. He is my pattern. This is the way He died for me, and this is the way I will supposed to live my life. Kung ingon ana ang namatay si Kristo, dapat ingon ana pod ang akong purpose kinabuhi. To use this life for the service of others. Aron gamiton para ialagad sa uban. Mga igsoon, wala na siguro tayo laing tinguhaon din sa kalibutan. Makapangalagad sa Ginoo, makapangalagad sa ubang tao. Muna lang na. Kung saan makuha nimo kung alagaro nimo imong kaugalingon, wala. Walay kalipay, walay katagbawan, walay fulfillment. Wala. But when you serve God and when you serve others, there is ultimate joy. Doon ay kalipay o katagbawan. Bisag bulad-bulad lang pero malipayon. Bisag ginamos-ginamos lang pero malipayon. Bisag noodles-noodles ang sagulag kamong kay malipayon nga naman. Kay manghatag man ka sa imong silingan. Unsa man ang humba nga sudan pero di ka kabalo manghatag sa imong silingan. Di ka malipay, tama? Pero katang bisag na kay ginamos na nawag din ka pre. Diri pre mga taning ginamos perting lami lahi ang kalipay sa sudan nga imong i-share kay sa sudan nga imo ra. Amen. Okay, now so ingon diri sa ato ang gibasa nga si Kristo ang ato ang ehemplo. Living the gospel means living like Jesus and living for Jesus. Munang buti pasabot sa magpuyo kita subay sa Ebanghelyo. Mga igsoon, when we remind ourselves, no, sa diyang atong pahinumduman, ang atong kaugalingon kung unsa ang gibuhat ni Kristo sa ato, dali ra mo pasaylo, dali ra mo higugma, dali ra mo sabot. So tinud-anay lang mga igsoon, isara ta kapanon. Sa John chapter 8 bato giingon nga isara ta kapanon sa mga karnero ug doon na tay isa ka magbalantay sa karnero. Walay Presbyterian, walay Alliance, walay Ecofi. At tubangan sa Ginoo kitang tanan anak sa Dios. Walay hope of glory. Walay mga karatulan nato dito sa langit. Pero dinhi sa yuta, pero nganong diri sa yuta magkuntisay, maglumbaanay. Hello somebody. Dito sa langit mga igsoon, isara kabok ang atong magbalantay sa karnero ug mao na si Kristo. He is our chief shepherd, great shepherd. Siya ang labawng magbalantay. Pero kung dinhi kay usay kining ato ang say tawag mo it becomes the wall para sa uban. And God did not intend us to live a life that is isolated. So we should live this life in the life of fellowship. Doon ay pakigsandurot sa uban.
Unsa man sila nga organisasyon, unsa man sila nga simbahan, isa ra ta diha sa Ginoo. Now the third point is the prayer, no? We have the plea, we have the pattern, and that is Christ, and we have the prayer. Unsay pag-ampo ni Paul? He prayed that we will be one in mind. Ingon siya, now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind. So mao niyang pag-ampo ni Apostol Paul nga kita untang mga Kristohanon makabaton og usa lang ka panghuna-huna. Unsay buti pasabot ana pastor? Buti pasabot nga we will be in agreement in everything. Dapat mo sugot ko sa bisag unsa gusto sa uban? No, 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 no. Being in one mind meaning kanang bitawng parehas ta hunahuna nga ako hunahuna lipayon ta ka ikaw pwede mo hunahuna lipayon pug ko. Mo na ang buti pasabot ni Paul. I will choose others over me and you will choose me over you. Mo na ang giingon ni Pablo. So kung ingon ana ang kahimtang sa kalibutan, walay problema siguro ang kalibutan. Tama? So kung ang usag-usa mao niya nga atong hunahuna nga lipayon natong usa, alagaron nato ang usag-usa kaysa atong alagaron ang atong kaugalingon. Okay, now even sometimes we don't get along, but we don't get it wrong. Again, even sometimes that we don't get along, but we don't get it wrong. Ayaw ipatigbabaw ang imong prinsipyo kay sa relasyon. Tama lagi ka pero nabungka po ang inyong relasyon. Again, sa ano niya, mga major issues in life. Nganing mga gitawag natong non-essentials. Kung di ka magpabaksin, it's okay, I respect you. Kung magpabaksin ko, ayaw po ko hilabti. Respect me. Kung gusto ka og sinubak, it's okay. Gusto kag Jansen and Jansen, it's okay. Ang uban karon daghang kay mga nag-inawayay, na mga nagkagubot tungod aning mga issue. No? So again, wala man kani gisulti sa Bible, we should be careful, no, to exercise our liberty. We should be responsible enough. No? So let us respect one another. So gugma o respeto. Palayo ko glingi ani mo katabadig na siya, gugma o respeto lang. Mara na gina, gugma o respeto lang. Okay, now, ang importante ang gugma ug ang respeto. Pwede ba tago anda? Murag wala ko na COVID ha. Karat lang akong tutunlan. Okay, now, kung nalay gugma og panagsinabtanay respeto ay, walay pamilya nga mga guba, no? Walay managtiayon nga magbulag. Walay mga kasimbahanan nga mabungkag. Salamat, Pastor. Panalanginan ka sa Ginoo og asawa. Salamat kay sa kabasong tubig. Di basta-basta nga tubig. Apil na daw na sunod adlaw. Okay, now, Paul understood nga kining gitawag nato to be one in mind, ma-achieve lamang nato diha in Christ. There is unity apart from Christ. Because unity is not the work of the flesh. Dili ni trabaho sa tao. Unity is the work of God. Ang mahimo lang sa tao is to preserve this unity. Sadyang naluwas kita, sadyang giluwas kita sa Ginoo, gibutang kita sa Ginoo sa usa lamang kalawas. Everybody si usa lamang kalawas. We are in one body. We had been put in one body. And that body has an harmony. Dunay harmony, dunay unity sa lawas ni Kristo. Kita nga mga kabahin sa lawas ni Kristo, all we can do is to preserve this unity. We don't create this unity. We preserve this unity. Muna yung ingon nato sa Ephesians chapter 4 verse 3. Ingon siya rin, being diligent to keep the unity. No? So maningkamot kita nga ipadayon, no? I-preserve, bantayan ang panaghiusa diha
sa Espiritu. Unity is only found in Christ. Unity is only found in God. Unity is only found in the Spirit. Okay, so mga igsoon, biblically there is brotherhood. Biblically there is brotherhood of the redeemed. Dunay panag-igsuunay sa mga niluwas. Pero sa kalibutan mga igsoon, dunay daghang mga brotherhood. Pero I would like to say it with love. Dunay brotherhood sa kalibutan, daghang mga brotherhood. Pero walay tinuod nga brotherhood sa kalibutan because brotherhood is only possible in Christ. Ang panag-igsuunay posible lamang mahitabo diha kang Kristo. It's the blood of Jesus that will bind us as brothers. Bisan pag igsuon maningkamot kita kanang gitawag na daghang mga fraternities and sororities, tama ba? And their goal is peace. Imposible makabot ang kalinaw kung wala ang Dios. Kaya naman ang kalinaw dili trabaho sa tao. Ang kalinaw trabaho sa Ginoo. So walay kalinaw ang pamilya kung walay Dios. Walay kalinaw ang syudad kung walay Dios. Walay kalinaw ang gobyerno kung walay Dios. Walay kalinaw ang tao kung walay Dios. Ang kalinaw matagamtaman lamang sa usa ka tawo kung siya makabaton sa Espiritu Santo sa diyang midawat siya kang Kristo. Dakay mga kwartahan igsoon pero way kalinaw. Ang uban gani naghikog because wala sila kalinaw. Pero daghang po'y mga way kwarta pero malinaw kaya may utang huna-hunaon. Listen. Ang lisod na wa na kay kwarta, puno bag utang, di naging magmalinawon. Pero nay technique ana. Nay technique ana ya. Doon ay igsuon nato ingon siya nga, pastor, di ko katulog ani pastor ba? Kaya nay sigig paningil sa ko sa utang. Para makabalos kaya, igna siya, pag mangutaan na siya, kano sa kang bayad sa imong utang, ignabot siya nga, mga 10 years from now, kabalos na kana. Siya na po'y dili makatulog huna-huna sa imong utang sa iya. 10 years pa ka makabayad. Okay, so mo ni ang giingon ni Pablo, no? Nga ang kalinaw maulamang si Kristo maulamang ang tinubdan sa tinud-anay nga kalinaw. We are brothers only in Christ. Tinuod kitang tanan gibuhat sa Ginoo. Pero dili kitang tanan managsuon diha kang Kristo. Katulang the brotherhood of the redeemed. Ang tinuod nga managsuon katulamang nakaangko na sa kaluwasan diha kang Kristo. There is brotherhood of the redeemed. But apart from Jesus, there is no brotherhood. Okay, now the fourth one. We have the plea. We have the pattern. The third, we have the prayer. The fourth, we have the purpose. What is the purpose? In verse 7. Therefore, accept one another just as Christ also accepted us for the glory of God. Okay? So, why we are doing this one? Nganong ato ang ginatabangan ang mga huyang ug pagtuo? Tungod para sa kahimayaan sa Ginoo. Nganong atong ginalipay huna-hunaon nato ang uban kaysa atong kaugalingon? Para sa kahimayaan sa Ginoo. So this is the goal and the mission of man, no? Para malipay ang Dios. Okay, now kining gitawag natog panaghius sa mga igsoon will glorify God. Will honor God. So makita nato dinhi how important is the unity in the body of Christ, no? How God values. How God kana bitawng give kanang so much attention about unity in the body. So inana ka-importante ang panaghiusa para sa Ginoo. Ngano man? Because in unity there is strength. Yun yung cement lang, no? In union there is strength, no? In unity there is strength. In unity there is power. Sa kabaliktaran pod, in disagreement there is no power.
Whether you like it or not. Muna sa mga kasimbahanan, ang desire sa Ginoo magkahiusa, pastor, leaders, mga membro. Why? Because there is so much power in unity. But in disagreement, the church has no power at all. Walay maabtan ang simbahan nga nagkaguliyan. Walay maabtan ang pamilya nga nagkaguliyan. Mao ni ang purpose sa Ginoo for the glory of the Lord. In Psalm 133 verse 1, ingon siya diri, behold, how good and how pleasant it is for brothers to live together in unity. Even God recognized this one. Unsa ka nindot, unsa ka sweet. Dagay mga nindot pero dili sweet. Dagay mga sweet pero di pud nindot. Pero ang unity both good and pleasant. So, para sa Ginoo kanang tamis nga lantawon para sa Dios kung ang iyahang mga anak managkahiusa. Sweet sa mata sa Dios og makaayo pod sa tao. So, unity is good for God, it's sweet for God, and it's good for man. Dili lang kanang murag malipay ang Dios magtan-aw kung ang iyang anak managkahiusa kundili makaayo pod sa imuha. Everybody say it with me, unity is good for me. Say it one more time, unity is good for me. Igsoon bisan unsa man ka, bisag kinsa man ka, bisag asa man ka. Ang pagpakighiusa makaayo para nimo. Kay kung dili ka magpailalom sa panaghiusa, there is no joy and satisfaction. Sa atong ipakita ganina, if you put yourself over God and over others, there is no joy. Ang pagpakigiusa makaayo para sa ato. Trabahante man ka, negosyante man ka, membro man ka, pastor man ka, amahan man ka, inahan man ka, anak man ka, pagpakilalom sa pagpakigiusa diya sa imong pamilya. Ayaw pagbuhat og kaugalingon nimong dalan. Unity is good for everybody. Balag walay sudan. Ang importante, nagkahiusa ang pamilya. Amen? Bahalag walay sudan, basta nagkahiusa ang pamilya. Saon man ang litson-litson, humba-humba, pero wala po nagkahiusa ang pamilya. Si mama, si papa, ang sigig away. Ang mga anak, sige pabadlong, no? Bahalag, sige ra noodles, kamunggayan. Udong tinapa, basta dunay panakiusa. Praise the Lord. Palakpakan na ito ang Ginoo. Okay, now, in verse 13, diri ko mag-end. Para sa first time, naging mga first timer diri. Salamat kuya, no? Sa inyong pag-join sa atong panimbahon karong buntag. Salamat kayo. Sa mga first timer, muning gingon sa pulong sa Ginoo. Para gini sa inyo nga bersikulo. Actually, di nung tanako ni apilon kagabi. Kubasig na first timer og mano, anaagi di ay nagpadala gid ang Ginoo. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that you will abound in hope. Everybody say hope. Say it one more time, hope. Ang hope, doon na may tulo ka mga, there are three kanang gitawag major things in the Bible. Hope, faith, and love. No? Kini si hope, mo ning gitawag na tog Cinderella sa Bible, asa anang tulo. Nganong gitawag ba siya Cinderella anang tulo, pastor? Usay kinabuhi ni Cinderella. Ang kanuna is nasa party na katuyang duha ka sister-in-law, di ba? Sa party si Cinderella, nalaing taon sa balay mabilin. Half sister. Tawag, half sister. Step sister. Okay. Step sister. Si Cinderella, mabilin in town sa ilang panimalay. May magplansa sa ilang mga suoton, may mag-andam sa ilang pagkaon. Katungduan niya ka step sisters, tuwa sa party. Ngoy, kanunay mga party. Maura po ni sa, faith, hope, and love. Ang kanunay may isgutan si faith and love. Si hope, talagsar kay may isgutan si hope. Now, karong buntag, si hope ang ato ang aktor. Okay, yung siya diri, you will abound in hope.
Why hope is so important para sa tao? Now, me the God of hope. God of hope. So, God is the source of hope. Dahil ning hope, dili ni katong sigarilyo. Tama ba yung hope karon ng sigarilyo? Wala na, no? Sa among panahon sa una, muna akong unang gisigarilyo ba, hope. Sunod, Marlboro dahil katong cowboy-cowboy. Okay? Now, the God of hope. So, the source of hope is God. Now, when you have God, you will abound in hope. Now, nganong importante man ang paglaom or hope sa tao? Okay, para sa mga first-timer na to, ingon ani ang nahitabo sa tao, kuya. Sa diyang gibuhat sa Ginoo, gusto ang Dios makigrelasyon sa tao. Gidesign ta sa Ginoo nga dili unta mamatay, dili gid unta ta mamatay. We will never die unta. Pero sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, the Bible says in Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala nga matayon. Muna, ang tao kinahanglan mamatay. Ngano kinahanglan man mamatay ang tao? Kaya nga naman, kini magmong lawasan nato, kuya, nakasala na. Dili na siya pwede musulod og langit. Kinahanglan mamatay siya, human siyang kamatayan, kinahanglan mabanhaw siya. Kanang sa imong pagkabanhaw, ang imong lawas inilisa na og bag-ong lawas. Kanang gitawag nato og lawas nga glorified body. Or kanang gitawag sa nasa Bisayang glorified mahimayaon nga lawas. Lawas nga dili na makasala. So, kung ako, taong makasasala, midawat ko kang Kristo nga akong Dios ug manluluwas. Sadyang midawat ko before ko namatay. Sadyang mamatay ko, tinuod mamatay ang akong lawas. Pero banhawon sa Dios ang ako ang lawas. Sa pagkabanhaw sa akong lawas, dili na tong lawas nako nga makasasala. Kini nga lawas, gitawag mahimayaon nga lawas, lawas nga di na makasala. O ni kining lawasa, muna ni ang makasulod ngadto sa langit, sa gingharian sa Dios. Kay kining lawasa, di ba ni makasulod kay ngano man, makasala pa man ni, o say makapatibak pa, say makapangaway pa. So, kinahanglan ta mamatay, aron ang atong lawas mailisan, aron ta makaadto og langit. So, para sa mga Kristohanon, ang kamatayon is a promotion. Walingay, magtapat ka, igna siya, kinahanglan ka mamatay. So, kinahanglan ta mamatay. Kaya di ta kaatog langit kung di ta mamatay. Pero, kinahanglan, siguroon nimo nga naa kanay Dios. Kay kung mamatay kang walay Dios, di ka sa langit paingon. Dito ka sa hudno, sa kalayo, sa impyerno. Klaro ko na ko niya. Basta may mga, nindot yung mamatay pastono, kay malangit ang dili. Ang muantog langit, katulang dunay relasyon kang Kristo. So, mintras, buhi pa kita mga igsoon, atong dawaton ang Dios, o atong alagaron ang Dios. Ayaw nagdawata nga, pastor, nagtuo naman ko sa Ginoo. Nagdawat naman ko sa Ginoo. No, it's not enough. Kinahanglan alagaron nimo ang Dios. Uban na ang imong tibuok pamilya, adtog simbahan, simba, adlawng Domingo. Okay? Kabalo ko nga kitang tanan, gusto kita makikuban sa Dios dito sa langit, sa walay katapusan. Amen? So muna, na makirelasyon kita sa Ginoo because there is hope in Jesus. Makirelasyon kita sa Ginoo, dawato nato si Kristo nga atong Dios ug manluluwas, ug mga lagad kita uban sa bug-os kakasing-kasing.